sa aming lahat. Ikaw ang Diyos na nag-iingat at nangangalaga sa amin. Maging sa aming mga pamilya na patuloy mong inilalagay sa ilalim ng iyong malabay na pakpak. Patuloy ka naming pinapasalamatan at ngayong hapon, dalangin namin sa aming pag-aaral ng iyong salita, kami iyong samahan at aming maunawaan ang mga salita mo. Hayaan ng salita mo ay maging pundasyon namin upang sa panahon ito ng crisis at sa panahon ng mga problema, kami ay hindi mabubuwal, kundi kami ay mananatiling matatag at matagumpay dahil sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga kapatid na inaabot ng salita mo, Panginoon. Dalangin namin sino mang may karamdaman, sila yung pagalingin sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Ating babasahin, mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 9, talatang 27 hanggang talatang 29. Matthew 9:27 to 29. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Inipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila, mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sabihin yung kaniman. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po muli sa inyong lahat na nakikinig at naabot po ng gawain ito. Although hindi siya actual na nandito tayo sa gawain ito, kundi dinadaan natin sa pag-video at ang video na ito ay nawa ay makarating sa inyo. So ngayong hapon, mga kapatid, ang ating tatalakayin, ang ating paksa ay pinamagatan kong How God Test Our Faith. So ulitin ko po, ang ating topic is How God Tests Our Faith. Papaano tinetest, papaano pinapatunayan o sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Alam niyo po, isa sa mga main theme ng Bible is faith, mga kapatid. Alam natin yan, no? Amen. Faith, aside from love, aside from unity, aside from prayer, isa sa mga importanteng paksa sa Bible is about faith o pananampalataya. At alam nyo, ito ay isa sa mga favorite kong topic sapagkat sabi nga ng Bible, Matthew 9:29 na ating binasa, "According to your faith, it will be done unto you." So sabi doon, according to your faith. So kung ano yung pinananampalatayaan mo, gagawin ng Panginoon sa iyo. So kung naniniwala ka, nananampalataya ka na gagaling ka, gagawin ng Diyos yun, pagagalingin ka. Kung nananampalataya ka na ikaw ay yayaman o unlad, gagawin ng Diyos yan. Kasi sabi ng Bible, according to your faith, it will be done unto you. Amen. Matthew 9:29. Kaya nga mapapansin ninyo, nung ang dalawang bulag na ito na lumapit kay Jesus, nung sila ay humihingi ng pagalingin ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon ay, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" So alam niyo po, ang Diyos may kasabihan, without God, we are nothing. But meron din kasabihan, without us, God will do nothing. Ibig sabihin, kung walang Diyos, wala tayong magagawa. Pero kung wala rin tayong gagawin, wala rin gagawin ng Diyos sa atin. So isa sa dapat nating gawin para tayo ay pagpalain ng Diyos, pagalingin ng Diyos, ay iyong manampalataya tayo. Kasi sabi ng Panginoon, according to your faith. Okay? Hindi sinabi ng Bible, according
sa faith ng magulang mo, according sa faith ng kaibigan mo, hindi sinabi according sa faith ng iba, kundi according to your faith. So, sa Amen. iyo, ikaw, sa mga kapatid. So, yan ang isa sa mga favorite verse ko sa Bible, yung Matthew 9:29. So, itong word na ito, what are you expecting God to do in your life? So, yung kasi according to your faith. So, ano pa ang ina-expect mo? What are you expecting God to do in your life? Ano ba ang ina-expect mo? Kasi ito yung tatag na, alam niyo ang faith ay may other word dyan. Ang tawag dyan ay the law of expectation. The law of expectation. Pag sabing law of expectation, in-establish ng Diyos yan. Ibig sabihin niya mga kapatid, we tend to get what we expect out of life. Ibig sabihin, yung law of expectation, we tend to get what we expect out of life. Kung ano yung ine-expect mo, yun ang nakukuha mo. We tend to see what we expect to see. We tend to hear what we expect to hear. So, ibig sabihin, kung anong ine-expect mo makita, makikita mo yun. Napapansin niyo yan? Pag mayroon kang inaasahan makita, nakikita mo. Kung mayroon kang ine-expect na mapapakinggan, yun ang napapakinggan mo. So yun po mga kapatid, ang tawag dyan is law of expectation or law of faith mga kapatid. So ang sasabi ng Diyos, you get to choose. Ikaw ang pipili. No? Kasi according to your faith, it will be done unto you. Kaya nga, napapansin nyo, kapag ang ine-expect mo mga problema, anong dumarating? Problema. Diba? Kapag ang ine-expect mo ay masasama, anong dumarating? Masasama. Kapag ina-expect mo ang sakit, anong dumarating? Sakit. No? Law of expectation. Pero kapag ang ina-expect mo ay blessings, anong dumarating? Blessings. Blessings. So yan po mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Hebrews 11:6, isa sa importanteng verse sa Bible about faith. Without faith, it is impossible to please God. Kapag wala ka daw pananampalataya, hindi mo mabibigyan lugod ng Diyos, hindi mo siya ma-please. Iba tayo mga magulang tayo. Karamihan sa atin mga magulang. Iba, magiging magulang ka lang. Kapag ikaw ay magulang, anong pakiramdam mo kapag may tiwala sa iyong anak? Na-please ka, di ba? Natutuwa ka. Anong pakiramdam mo kapag hindi nagtitiwala ang iyong anak sa iyo? Nadidisappoint ka, nasasaktan ka. So ang Diyos, the same with God. Ang Diyos siyang ating Ama sa langit. Kapag tayo nagka-trust sa Kanya, kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, natutuwa siya. That's why, sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. So mga kapatid, you can obey, pwede kang sumunod, pero pag wala kang faith, useless ang pag-obey mo. Kasi importante na elemento sa lahat ng ating gagawin ay yung may pananampalataya. Sabi nga ng Romans 14, whatever is not of faith is sin. Whatever is not of faith is sin. Ano man daw na walang pananampalataya ay kasalanan. Okay, sabi din ng Luke 17:5, mababasa natin. Kaya nga sabi ng mga apostles, Lord, increase our faith. So Lord, increase our faith. Panginoon, palaguin mo, palakihin mo ang aming pananampalataya. Ang tanong, how do you do that? How do you do that? Paano mo i-increase ang faith mo? So, lahat tayo, I'd like to have more faith, di ba? Gusto ko magkaroon ng mas malaking pananampalataya. Alam niyo po, itong sagot. Mag-grow yung faith mo. God builds your faith and my faith by testing it. God build my faith. God builds your faith by testing it. Ibig sabihin, ang pananampalataya, mabibuild lang yan, mag-grow lang yan kapag yan ay tinitest. Hindi mag-grow ang pananampalataya mo kung walang testing. Kaya nga, parang muscle, di ba? Ang muscle natin. Ang muscle, ang pananampalataya parang muscle. Ang muscle, hindi yan madedevelop pag hindi yan i-test sa weight niya. Kapag hindi i-stretch yan. Kapag hindi i-pull yan. So,
kapag itinest mo yung muscle against sa weights, yung bigat, then your muscles develop. Tingnan yung mga weightlifter. Bakit lumalaki yung mga muscles nila? Kasi yung kanilang muscle ay tinetest against weights, di ba? May weights mayroong bigat. So kaya nagde-develop yung muscles dahil sa weights niya. Ganon din sa atin. Ang ating pananampalataya, hindi yan matetest kapag walang mga pagsubok. Ang pananampalataya, hindi yan madedevelop hindi yan madedevelop kapag walang mga pagsubok. Kapag ang pananampalataya mo ay puro maayos lang, walang nangyayaring pangit, hindi madedevelop yung faith na yan. Kaya nga, anong sabi ng James 1:3? Pakinggan niyo ha. The testing of your faith develops perseverance. Diba? So that you may be mature and complete. Sabi ng Bible, dapat niyong malaman na nagpapatatag ng inyong pananampalataya ay ang mga pagsubok. Sa pamagitan ng mga pagsubok, nagiging matatag kayo. Okay? So, ang sinasabi ng Panginoon, ang purpose ng test sa ating faith, para mag-grow tayo sa ating perseverance. Ano bang perseverance? Yung pagiging matyaga, no? At maging mature tayo, maging complete tayo, maging ganap tayo mga kapatid. Kaya nga sabi ni Job, si Job mga kapatid, mababasa natin sa Job 7:17 to 18. Job 7 verse 17 to 18. Pakinggan yung sabi niya. What is man that you make so much of him, and that you give him so much attention, and that you examine him every morning, and test him every moment. Test him every moment. Sa Tagalog, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Bakit pinapansin mong kanyang mga galaw? Tuwing umaga siya yung sinusuri, sinusubok mo siya bawat sandali. Mga kapatid, did you realize that God is testing your faith every day? Alam niyo ba na araw-araw sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya? Sinusubok yan mga kapatid. Amen. Maraming paraan, no? Minsan sa trabaho mo, minsan sa bahay mo, minsan sa kalsada, minsan sa palengke, kung nasaan ka, sinusubok ang iyong faith mga kapatid, pananampalataya. At ngayong hapon, magbibigay ako ng 4 ways that God tests our faith. Kasi ang ating topic is how God tests our faith. So, ang 4 ways na ito, 4 na bagay na tinetest na rin ang ating faith, madali itong tandaan kasi puro siya nag-start sa letter D. So, letter D, Darwin. So, letter D. So, okay. Ano yung una? Number 1 is God tests our faith through difficulties. Difficulties. Pag sinabing difficulties, yung word na difficult, yung kahirapan, mahihirap na sitwasyon. Diyan sinusubok ng Diyos yung ating faith. So, ulitin ko, kanina sabi ko, ang faith mag-grow lang siya, parang muscle, kapag ito ay i-test. So, ang faith mo, huwag kang aasa na mag-grow yung faith mo kapag walang testing. Ano ang unang way ni Lord para i-test yung faith mo? Through difficulties. I-explain ko yan mamaya. Number 2, paano tinetest ni Lord yung ating faith? God tests our faith through demands. Demands. Anong ibig sabihin ng demands? Pag sinabing demand, yung mayroong pinapagawa sa iyo na kailangan mong gawin. Yan ang word na demand. Okay? God tests our faith through demands. Ulitin ko ha. Una, God tests our faith through difficulties. Difficulties. Okay? Pangalawa, God tests our faith through demands. Demands. Pag sabing demand, mayroon siyang pinapagawa na kailangan mong gawin. Doon ka susubukin ng Diyos kung gagawin mo ba yon, yung demand ni Lord. Pangatlo, God tests our faith with dollars. So I'm talking about money. Ginamit ko lang yung word na dollars kasi para madaling tandaan dahil letter D. Okay? So una,
difficulties. Pangalawa, demands. Pangatlo, dollars. So, I'm talking about money. Pera. No? Sinusubok ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pera. Mamaya, explain ko yan. Then last, number 4, na ways ni Lord, how we develop our faith. Ito po yung pang-apat. God tests our faith with delays. Ano ibig sabihin ng delay or delays? Yung naaantala. Sinusubok ni Lord ang iyong pananampalataya sa mga bagay na hinihingi mo na hindi ka agad dumarating, mayroong delay. Pero isa sa paborito kong phrase, yung God's delay is not God's denial. Hindi ibig sabihin kapag nadidelay ay dinideny ng Lord. Okay? Hindi yan katulad sa mundo. Sa mundo, pag dinidelay kang bigyan, ibig sabihin huwag ka nang umasa. Okay? Pero sa Diyos iba. No? Sa Diyos, pag sinabing delay, it does not necessarily mean denial. No? Minsan ang delay ay hindi denial, kundi ibibigay pa rin ng Diyos. Just wait. Okay? So, the most common ways that God tests our faith or build our faith in order our faith to grow, in order for us to grow are the 4 things na ito. Yung sabi ko kanina, difficulties, demands, dollars, and delays. So, explain natin. So, una, ulitin ko ha, papaano tinetest ni Lord yung pananampalataya natin? Kasi sabi ko kanina, according to your faith, it will be done to you, unto you. So, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, mangyayari ang pinaniniwalaan. Pero ang pananampalataya ay sinusubok ni Lord. At ang pananampalataya, kung gusto natin mag-grow, sinusubok. So, una, God tests our faith through difficulties. Pag sabing difficulties, that's problems, pressures, tough circumstances, stress ng buhay. Nararanasan natin lahat yan, di ba? Problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa asawa, kuminsan, problema sa mga anak, problema sa magulang, sa kapatid, etc. etc. Maraming problema. Ang tawag dyan ay difficulties. No? Pressures. Minsan na-pressure ka. Lalo na pag may mga deadline, mayroong pinapagawa sa iyo na kailang tapusin, na pre-pressure ka. Diba? Halimbawa, mayroong mga dumarating na yung mga due dates, no? Malapit na yung due date ng kuryente mo, due date ng sinanla mong alahas, due date ng etc. So, kaya nga naging biruan niya ngayon na yung si Judith, no? Hindi Sister Judith natin. Hindi yung due date na, yung mga due dates, yung due, ibig sabihin, dumating na yung bayaran. No? So may pressure doon mga kapatid. So, anong sabi ng 1 Peter 1:6-7? For a little while, you have had to suffer great and all kinds of trials. These have come so that your faith may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sabi sa Tagalog, sa 1 Peter 1:6-7, ito'y dapat yung ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang pagsubok, maikling panahon lang yan. Hindi yan mahabang panahon. At sabi ng verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit mahalaga kay sa ginto, pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, papupurihan kayo, dadakilang pararangalan sa araw ng mahayag sa Kristo. Alam nyo, ang ginto, hindi yan totoong ginto pag hindi yan inalagay sa nitric acid. Ano ba yung nitric acid? Acido. Kapag totoo ang ginto, pag nilagyan yan ng nitric acid, kikintab lang yan, kikinang lang yan. Pero pag fake yan, no, ano mangyayari sa gold? Bigla yan iitim. Diba? Kasi fake siya. Fancy. Okay? So alam niyo, ganun din ang pananampalataya natin, sabi ng Bible. Dinadaan daw ito sa apoy. Ano yung apoy na tinutukoy ng Panginoon?
yung mga difficulties, yung mga unexpected problems na hindi mo inaasahan. Kaya nga itong COVID-19 na ito rin ay part ng ng difficulties. Kasi lahat tayo nahirapan, di ba? Kami nahirapan kami makauwi, di kami makauwi. Kasi nga dahil sa COVID-19, di ba? Pero mga kapatid, lahat ng ito ay para i-prove ni Lord kung genuine ang iyong faith. Or fake ba? Kung genuine, hindi ka mawawala sa gawain. Di ba? Kapag fake yung pananampalataya mo, pag dumaan yung mga pagsubok, mawawala ka sa gawain. Pag mayroong nang-away sa'yo, mawawala ka sa gawain. Pag mayroong di pumansin sa'yo sa gawain, mawawala ka sa gawain. Kasi fake yung faith mo. Pero pag totoo ang faith mo, pag genuine ang faith mo, kahit ano pang apoy ang dumating sa'yo, andyan ka pa rin. Amen. Kaya, yan mga kapatid, difficulties. Alam niyo po, nothing ever happens by accident in the life of a follower of Jesus Christ. Ulitin ko nothing ever happens by accident in the life of a follower. Ibig sabihin, walang aksidente sa lahat ng nangyayari sa atin. Lahat ng nangyayari sa atin ay inalaw ng Diyos. Inalaw ni Lord yan, mga kapatid. Hindi ko sinabi na gusto ni Lord na magkasakit ka, gusto ni Lord na mawalan ka ng pera. Hindi ko sinasabing gusto niya. Pero iba yung salitang inalaw niya, pinahintulot niya. Pinahintulot niya, no? Bakit pinahintulot niya? Kasi bakit mayroon tayong problema sa mundo? Ang Diyos bang author ng problema? Hindi. Ay naalaw niya lang problema. Sino bang author ng problema? Ang author ng problema, ang kasalanan, ang demonyo, ang broken world natin. Tandaan natin mga kapatid, nandito tayo, nabubuhay tayo sa broken world, sa isang corrupted world. Okay? Hindi ito paraiso. No? Kahit mabuti kang tao, magkakaproblema ka kasi minsan, ang masama yung kapitbahay mo. Ang masama yung kasama mo sa trabaho. Kaya kahit mabait ka, kung may mga tao sa paligid na masama, hindi pwedeng di ka apektado. Okay? Kaya we live in a broken world. Kaya ang problema ay natural na yan. Kasi nga, nandito tayo sa mundo na broken. So, yan mga kapatid. No? A lot of problems na nandito sa mundo na nag-exist ay hindi ibinigay ng Diyos. Kundi ito'y dahilan na masama ang mundo at kung minsan tayo masama. Okay? So mga kapatid, yan. Kung minsan naman, may mga custom-made na problem. Anong ibig sabihin ng custom-made? Meron talagang inalaw ng Diyos ang problema na yan para sa iyo lang. Kasi may plano siya sa iyo. Okay? Katulad ni Joseph, yung kanyang, yung kinaputan siya ng mga kapatid niya, custom-made problem yan eh. Para maibenta siya, at pag naibenta siya, makukulong siya, at pag nakulong siya, may makikilala siyang dalawang opisyal ng pero, at yung isa, yung opisyal ng pero, babalik, mare-restore sa posisyon, at mananaginip ang paraon, at wala makapag-interpret, maaalala niya si Joseph, at si Joseph ay magiging gobernador. So, ang point natin, may mga custom-made problem. Ibig sabihin, may mga problemang inalaw, kasi may plano si Lord sa iyo, na sa problema na yon, doon kanya iaangat, doon kanya ipopromote, doon kanya i-customize. Ano yung pagsabing customize? Di ba pag ang motor kinu-customize, pinapaganda, pinabago, di ba, minomodified, kinu-customize. May mga problema na kinu-customize ni Lord sa atin. Okay? So mga kapatid, naalala ko tuloy, yung isang bata na nagtanong sa isang silversmith. Yung silversmith yung gumagawa ng mga silver. Sabi niya, "Sir, paano mo malalaman na ang silver ay purified na?" Ang sagot ng silversmith sa bata, sabi niya, "Iho, kapag nakita ko na yung aking mukha sa silver." Sabi niya, "Kapag when I can see my reflection in the silver." So,
Sabi niya, makikita ko yung silver na ito, di ba ang silversmith, paano para ang pinupurify ang silver? Dinadaan yan sa apoy. So, kumbaga, dinadaran sa apoy yan para mawalang impurities. Wala ng impurities kapag nakita na ng silversmith yung mukha niya sa silver. Alam natin, ganun din ang Diyos. Kapag nakita na ng Diyos yung reflection niya sa atin, then alam ng Diyos yung impurities sa atin ay na-burned na, nasunog na. Kaya kung minsan, idadaan ka ng Diyos sa mga difficulties kasi gusto ni Lord yung mga impure thoughts mo ay alisin. Mga impure motive mo ay alisin. No? Kasi pag dumaan ka sa matinding mga trials, hindi ka na ngayon mananangan sa sarili mo. Sasabi mo, Lord, ikaw na lang ang pag-asa ko. Wala na akong magagawa. Surrender na ako sa iyo. So yung mga impurities sa iyo, nasusunog. At dahil doon, nakikita na ng Diyos yung reflection niya sa atin. So yan mga kapatid. So, lahat tayo mga kapatid, tinetest through difficulties. Kaya nga sabi ng James 1:2-3, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Sa Tagalog, maggalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat yung malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya, sa ating pananampalataya papagsubok. Okay? So, ang sinasabi dito ng Diyos, when you have a problem, when you've got a problem, relax. Yan ang sasabi ng Bible. Sabi ni Lord, kapag may problema ka, mag-relax ka lang. Sabi pa nga ng Bible, rejoice. Take it easy. Take it easy. So, huwag kang magpapadaig sa emosyon mo. Kung totoo, apektado ka, lahat tayo, sino ba namang hindi maapektuhan? Human as we are, tao lang tayo, maapektuhan tayo. Pero ang sabi ng Bible, rejoice. Consider it pure joy, my brothers, when you face many trials of many kinds, sabi ng Bible. So, rejoice. No? Magdalak ka. No? Thank God. Pasalamatan ng Diyos. Praise God. Okay? Bakit mo kailangan pasalamatan si Lord? Kahit may mapagsubok. Dahil alam mo, God is with you. God is with me. Sa mga pagsubok na ito, alam ko kasama ko ang Diyos. Kasama ko si Lord. Okay? May purpose siya sa buhay ko, tutulungan niya ako, malalampasan ko ito. Okay? So yan po mga kapatid. So una, God tests our faith through difficulties. Punta tayo sa number 2. Explain natin. God tests our faith through demands. Anong ibig sabihin ng demand? Pag sabing demand, kailangan mong gawin. Pangangailangan, di ba? Halimbawa, nag-demand yung anak mo, Daddy, kailangan ko ng ganitong halaga. Bakit nagdi-demand ka ng ganyan? Kasi kailangan ko. Hindi ako makakagraduate kapag hindi ko ito gawin, kapag hindi ko ito bayaran. Demand ang tawag dyan. Pag sabing demand, no, kailangan mong gawin. Utos na kailangan mong gawin. So mga kapatid, ang Diyos, tinetest ang ating faith through demands. Okay? Alam niyo New Testament lang. Alam niyo bang New Testament kung ilan ang commands ni Lord dyan? 1,050 commands na gusto ni Lord i-obey natin. Pero hindi na natin isa-isa niya dahil tatagal tayo. Ang point natin mga kapatid, minsan may mga demands si Lord sa atin, may mga commands siya na kailangan natin i-obey kasi test yun. Minsan, ang demand niya sa atin, sometimes it doesn't make sense. Anong ibig sabihin it doesn't make sense? Minsan ang command niya ay parang wala namang size, parang hindi naman, parang walang kwenta. Okay? For example, mga kapatid, isa sa demand ni Lord, yung sinabi niya na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Of course, hindi literal yun na pag binato ka ng bato, bibili ka ng tinapay, ibabato mo sa kanya. Ang point doon ni Jesus, kasi si Jesus mahilig gumamit ng parables. Ang point doon, kapag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Kasi ang tinapay,
nagsisimbolize ng blessing. Okay? So, ikaw, demand ni Lord yun, kasi command niya yun eh. Yun ay test ng faith mo. Ano? Ginawan ako ng masama. Gagawin ko pa siya ng mabuti. Test nga yun eh. Kaya demand ni Lord eh. So, papaano mag-grow yung faith mo kung hindi mo gagawin yung demand ni Lord? Kasi may mga demand na it doesn't make sense. Halimbawa, isa sa command ni Lord, demand niya, don't worry about anything. Don't worry about anything. So, ikaw, halimbawa, wala ka ng pera. Hindi ka ba mag-worry? Halimbawa, na-diagnose ka, sabi ng example lang, no? God forbid, sana hindi mangyari. Sabihin ng doktor sa'yo, may cancer ka. Hindi ka ba mag-worry? Sasabi mo, ay salamat, may cancer ako. Hindi. Ang initial reaction natin, yung natural reaction natin, mag-worry tayo. Ano ba ibig sabihin ng worry? Ang worry, yung nababalisa ka. Nag-iisip ka ng negatibo, natatakot ka. Yun ang worry, mga kapatid. So, pero sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, no, don't worry about anything. So, demand ni Lord yun eh. So, tinetest ka ng Panginoon through demands na sa panahon na may mga problema, ang sinasabi ni Lord, don't worry about anything. Huwag kang mag-worry. No? Okay? Halimbawa, meron kayong babayaran, malaking halaga, wala kang hawak na pera na gano'n, pero kailangan mong bayaran, di ka ba mag-worry? Kung mayroon kang Panginoon at naniniwala ka sa Kanyang salita, sasabihin mo, Lord, alam ko, kaya ikaw ang bahala sa akin. So yung demand na yun ni Lord, ay gagawin mo. Di ka mag-worry kasi test ng faith mo yon, yung demand ng Panginoon, i-obey mo. Okay? Marami pa. Halimbawa yung demand ni Lord, yung demand. Love your enemies. Sa inyong palagay, madali bang mahalin ang kaaway? Mahirap yun. Kaaway mo eh. Minsan nga, kapitbahay mo, hindi mo mamahal ka agad eh. How much more kaaway mo? Diba? Pero demand ni Lord yun eh. Utos niya yun eh. There are literally hundreds of examples sa Bible na mga tao na pinagagawa ito, pero demand pala ni Lord yun para malaman kung may faith na sila. Ito example ng demand ni Lord. Maganda example ko. Noong ang mga Israelite ay papunta na sila ng promised land galing Egypt, mababasa natin isang maganda example sa Exodus 16:4, kung saan sabi ng Diyos, ang lahat ng tao, lalabas kayo araw-araw. Basahin na lang natin para mas maganda. Exodus 16:4, the people are to go out each day and gather enough manna for that day. In that way, I will test them and see whether they will follow my instructions. Tagalog, sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagumpay. So ang utos ni Lord, ang demand ni Lord, araw-araw, mag-gather kayo ng mana, magbabagsak sila ng pagkain. So araw-araw lang mag-gather kayo. So, hindi sinabi ng Panginoon na araw-araw mag-gather kayo ng pang-isang linggo, kundi pang-araw lang na yun. Okay? So, test yun sa kanila. Bakit? Kasi pwede sabihin, bakit hindi na lang bultuhan? Bakit hindi na lang madamihan? Pag isang linggo na, di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi araw-araw lang. Yung iba, nag-gather sila na higit pa sa daily consumption. Ano nangyari? Inamag yung kanilang ginather. Tinis sila ng Panginoon doon. Kasi ang gusto ni Lord, yung daily ka na nagtitiwala sa Kanya. God wants you to trust Him in a daily basis. Ang ibig sabihin, kaya nga ang prayer na tinuro ng Panginoon, give us this day. Hindi sinabi doon na give us this week. Hindi sinabi doon give us this month. Kasi gusto ni Lord, araw-araw,
magtiwala ka sa Panginoon. Kailan ang tao nag-worry? Kapag iniisip mo yung pang-isang linggo na pagkain o pang-isang buwan. Pero, kaya nga, dapat hindi mo isipin yung pang-isang buwan para di ka mag-worry. Kaya sabi ng Bible, each day is enough trouble on its own. Huwag mo lang isipin yung bukas, isipin mo muna yung ngayon. Hindi mo nga alam kung mabubukasan ka pa, nag-iisip ka na ng bukas. Diba? Trust God on a daily basis. So, yan po, ang dami example ng demand, mga kapatid. Naalala niyo ito, mabigat na demand to. Si Abraham. Sabi ng Diyos, dali mong anak mo sa Moriah, ihandog mo siya sa akin. Isa-isang anak to ihahandog. Diba? It doesn't make sense. Pero, demand ni Lord yun. Doon ka itetest sa faith. Naalala niyo yung babaeng balo? Sabi ni Elijah, last mong pagkain yan, lutuin mo para sa amin. Demand yun So, kung ikaw, last mo na ito, ibibigay mo pa ba? Halimbawa, last mo ng pera, ibibigay mo pa ba? Kung iniisip mo yung sarili mo lang, di mo ibibigay, last mo na yun. Pero kung iniisip mo si Lord, ibibigay mo dahil alam mo ang Panginoon, ibabalik niya yun. Pag sinabi niyang ibigay mo, ibabalik niya yun. Anong ginawa ng Diyos sa babaeng balo? Binalik sa kanya, hindi na siya naubusan. Amen. Ninyo yun? Sa panahon ng tagutom, sa panahon ng quarantine, hindi siya nauubusan. Amen. Wala siyang income, pero ang kanyang wallet hindi nawawalan. Amen. Bakit? Amen. Kasi sinunod niya yung demand ni Lord. Sa intindihan ninyo? Amen. So, ito pa, isang example bago tayo pumunta doon sa pangatlo na test. Si Noah, alam niyo ba si Noah nung sinabi ng Diyos na gumawa ka ng arko? Ni minsan di pa umulan sa lugar ni Noah. Hindi pa siya nakakita ng ulan. Alam niyo ba kung ilang taon si Noah nung ginawa niyang barko? Nasa 500 years old na siya. So sa 500 years, hindi pa siya nakakita ng ulan. Ang bigla sasabihin ni Lord, gumawa ka ng arko. Kasi pauulanin ko, pababahain ko. Demand. Ikaw, gagawa ka ba ng isang bagay na hindi mo pa nakikita? Demand. Pero ginawa niya. So, pangatlo, punta tayo sa God. How God tests our faith? God tests our faith with dollars. So, I'm talking about money. Ginamit ko lang yung word na dollars kasi letter D para madaling tandaan. Difficulties, demand, Dollars. Alam niyo ba, ang pera ang number one test ni Lord sa faith natin. Alam niyo po, ang ating material possession ay test ng ating character, ng ating faith. No? Maraming tao, hindi nila alam na ang pera nila ay nagpapakilala ng kanilang pananampalataya. Okay? Ano sabi ni Jesus? Luke 16:11. Luke 16:11. If you have not been trustworthy in handling worldly wealth, anong worldly wealth? Pera yon. Then who will trust you in true riches? Sabi ng Panginoon, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ano ba yung kayamanan ng mundong ito? Pera. Diba? Pera. Pwede ka bang maging mayaman kung puro lang pagkain ka pero wala kang pera? Kahit pa marami kang bahay kung wala kang pera, anong pababayad mo sa tax? Anong pababayad mo sa kuryente? Kahit marami ka pang damit kung puro ka pera, paano ka sasakay pupunta ka sa isang lugar kung wala kang pera? Isang pera ang worldly wealth. Kapag may pera ka, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng sasakyan, makakapamasahe ka, makakapagpaaral ka. Kaya, pag tinutukoy dito ng Panginoon, worldly wealth ay ang pera. Okay? So sabi ng Panginoon, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa pera, hindi ka pagkakatiwalaan sa totoong biyaya ng Diyos. So anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Ang tinutukoy ng Panginoon dito, mayroong relasyon, paano mo inahandle yung pera mo at yung spiritual debt ng buhay mo. So, how do you handle your money? Nagre-reflect doon kung ano yung faith mo. Kasi money is a test. Okay? Halimbawa, ito po,
Halimbawa ako, every single money na natatanggap ko, binabawasan ko yun ng tithes ko. Although hindi ko dito binibigay dito sa Bohol. Pero mayroon yung pinaglalaanan ko. Hindi ko yan kinukuha. Ginagamit ko talaga, ibinibigay ko talaga yan sa intention ko na tithes ko. So, ano yun? Test ng faith yun. Kasi kung ang pera mo, halimbawa, may dumating siya na pera. So, halimbawa dumating siya 10,000 ang pera na dumating sa'yo. So, yung 1,000, ano bang gagawin mo sa 1,000? Kailangan kong bayaran yung utang ko. Kailangan kong bilhin ito. Kailangan kong ganito. Test yun eh. Uunahin mo ba ang Panginoon? Uunahin mo yung kailangan mo? Kaya ang pera ay test ng faith. Amen. Okay? Meron akong mga nakilala. May malaking bahay sila. Alam niyo yung ginawa nila? Binenta nila yung malaking bahay. Bumili sila ng maliit na bahay para yung pera maibigay nila sa gawain ng Panginoon. Meron din akong kilala, no? May party sila, bibili siya ng dress na mamahalin. Imbis na bumili siya ng mamahaling dress, ang ginamit niya sa party yung old dress niya at yung pambili niya binigay niya sa gawain. Test of faith. Okay? Mayroon pang isang kwento, no? Isang pastor nangangailangan ng expansion ng kanyang simbahan. Nangangailangan pala ng isang instrument. Alam niyo ang isang member niya, ginawa, binenta ang kalabaw, ibinigay sa church. So nag-aararo ngayon silang mag-ama. Yung tatay ang humihingi. Sacrificial. Bakit? Test of faith, mga kapatid. So, mga kapatid, maraming illustration, no, sa Bible. Pero, alam niyo po, kung tutusin, ang pera ay galing din sa Diyos. Kung binibigay mo man yan, ang totoo, hindi naman sa'yo talaga yan eh. Ibinabalik mo lang sa Diyos. Dahil Kanya yan eh. Amen? Kanya yan. So, magkakaroon ka ba ng pera? Di ba sasabihin ng tao, pera ko to eh, pinagpaguran ko to eh. Sweet and blood ko to eh. Pawis sa dugo ko. Ang tanong, meron ka bang lakas? Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng lakas? Makakapagtrabaho ka ba? Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng trabaho? So, Kanya pa rin yun. Kaya, yung biyaya na yun, binabalik mo lang sa Kanya. Kaya kapag nagbibigay ka ng tithes, ang totoo niyan, binabalik mo lang sa Kanya yung Kanya. Amen. Pag nagbibigay ka ng love offering, binabalik mo lang sa Kanyang Kanya. Ang example niyan, mababasa natin sa 1 Chronicle 29:14. Basahin lang natin na bago tayo pumunta sa panghuli. Kasi yun kung umaba tayo masyado. Pero gusto kong basahin to, importante ito. 1 Chronicle 29:14. Ito yung time na nagplano si Haring David na gumawa ng templo para kay Yahweh. Ganun ang puso ni David. Sobrang niyang mahal ang Panginoon. Gusto niyang paggawa ng templo. Sabi ni David kay Prophet Nathan, ang ganda-ganda ng palasyo ko, ang ganda-ganda ng bahay ko, pero ang Panginoon, ang kaba ng tipan, wala man sa tolda lang. Gusto ko naman siyang paggawa ng magandang templo. Diba? Alam niyo, maraming tao, hindi nila naisip yan. Ang ganda-ganda ng bahay, pero yung binibigay sa gawain, kakaperan doon. Diba? Pero may mga taong iba. Magandang bahay ko, pinagpala ko. Dapat lang akong magbigay sa Diyos na ito dahil siya ang nagpala sa akin. Kaya man is a test of faith. Amen? Kung pinagpala niya ako, ba't hindi ko pagpalain ang kanyang gawain? Ba't hindi ko pagpalain ang kanyang mga lingkod? Pinagpala niya ako. May mga taong gano'n. Okay? Ito po, 1 Chronicle 29:14. Pakinggan yung sinabi ni Haring David. Nung maipon na nila maraming pera sa pagpagawa ng templo, sabi niya, who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you what comes from your hand, O Lord our God, for all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name. It comes from your hand, and it all belongs to you. Basahin natin sa Tagalog. Ngunit sino ako at ang bayang ito
Buong puso kami nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito'y galing sa inyo at binabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig ito'y parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh, na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming binigay para ipagpagawa sa inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Ang sinasabi ng Diyos, ang sinasabi ni David, Lord, lahat ng blessings ko galing din sa iyo. Sino ba ako? Ako'y ordinaryong pastol, pinagpala mo ko kaya binabalik ko lang sa iyo. So money is a test of faith. Amen. Money is a test of faith. At ang panghuli, dito tayo magtatapos. So God tests our faith through difficulties. God tests our faith through demands. God tests our faith with dollars. And God tests our faith with delays. Ano ibig sabihin? Sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga panalangin natin na hindi kaagad na sinasagot. Okay? Kasi kapag ang panalangin natin lahat ay i-answered agad ng Diyos, mga kapatid, hindi na faith yun. Okay? Paano ka pa mananampalataya kung lahat ay binibigay kaagad sa'yo ng Panginoon? Diba? Hindi na faith yun. Kapag wala kang problema o ang problema mo instantly na susolve, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Diba? Hindi na ma-stretch yung pananampalataya mo kasi lahat ng gusto mo na ibibigay eh. Diba? Halimbawa, mayaman ka. Anak ka, for example lang, anak ka ni Bill Gates. Pag humingi ka kay Bill Gates ng isang, halimbawa, Porsche na sasakyan, luxury car, kailangan ba ng pananampalataya yon? Hindi, kasi mayaman yung tatay mo eh. Diba? Hindi na kailangan ng faith doon dahil mayaman yun eh. Totoo yun, given na yun eh. Andun na yun eh, anak ka eh. Pero, kung ikaw ay mahirap, hihingi ka ng Porsche, kailangan ng faith doon. Diba? Kasi, alam mo, di mo makukuha yun kung sa yung sarili lang. Diba? Pero alam nyo, meron akong kilala na mahirap lang siya, pero nagkaroon siya ng sasakyan na Ferrari. Bakit? Maliit pa lang siya, may pangarap siya. At yung pangarap siya, sinamahan niya ng pananalangin palagi, sinamahan niya ng gawa, nag-aral siya mabuti. Sabi niya, isang araw, magkakaroon ako ng Ferrari. Nagkaroon siya ng Ferrari. Kahit mahirap siya. Bakit? Kasi nagsikap siya at hindi niya nakalimutan ang Diyos. Naglingkod siya sa Panginoon at nagbigay sa Kanya. So mga kapatid, ang point ko is, kung minsan, pero hindi ka agad binigay, di ba? Hindi ka agad. May delays. Yan sasabi ko. Kaya nga, tinetest ni Lord ang ating pananampalataya through delays. Okay? Pag may panalangin ka, tapos hindi ka agad sinagot, doon susubukin ang pananampalataya. Kung ikaw ba ay aayaw na, Lord, wala kang kwenta, Lord, di ka totoo, kasi hindi mo sinagot ako sa panalangin. Walang pananampalataya yun. Amen. Si Abraham, nag-wait siya. Amen. Nag-wait siya. Bakit? Sapagkat may pananampalataya siya. Ilang taon si Abraham nasabihan siya ng Diyos na magkakaroon ka ng anak? Ilang taon si Abraham? 75 years old. Ilang taon siya nagkaroon ng anak? 100 years old. Ilang years siya naghintay? 25. 25. Ikaw, ilang buwan ka palang naghihintay sa quarantine? 3 buwan pa lang. Si Joseph, kailan siya nagkaroon ng dream? Ilang taon siya? Maliit pa lang. 17 years old. 17. Kailan siya naging governor sa Egypt? 30 years old. Ilang taon siya naghintay? 30 years. Ang delay, it doesn't mean denial. Hindi ibig sabihin, kapag naaantala yung panalangin mo ay dininay ka na ni Lord. Test yan ng faith mo. Maghintay ka lang. Diba? Minsan, ayaw na ayaw natin naghihintay. At pipila ka para sa amelioration.
pipila ka para sa kung ano mang hinihingit dyan. Ang hirap maghintay, di ba? Iba, ayaw na. Di ba? Sa traffic na lang, di ba? Daming naiinis dyan. Sa grocery na lang, di ba? Kapag masyadong mahaba ang nagmumotor ka, no? Tapos biglang yellow pa lang, imbis ang yellow ay dapat magbagal ka na lalong bibilis eh. Kasi ayaw mo maghintay eh. Di ba? Ayaw natin ng waiting. Pero ito ay test ng pag-ibig. So mga kapatid, alam nyo, sabi ng mga Bible expert, yung paglalakbay ng mga Israelite from Egypt to Promised Land, alam nyo po, it takes only 2 weeks to 3 weeks. 3 linggo lang, abot na ng Promised Land. Pero bakit inabot sila ng 40 years? Kasi nga, ang Diyos, tinuturuan sila. Dahil mga matitigas ang ulo, mga hard-headed, mga stubborn, no? Kaya sila po ay tinuruan ng Panginoon. So mga kapatid, tandaan po natin, nawa ngayong hapon sa short message na ito, tayo ay magrugo yung faith natin at magrugo lang yung faith natin sa pamagitan ng 4 na bagay na sinare natin dito. Difficulties, demands, dollars, and delays. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, maraming salamat po sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Hinilin namin ang salita mo ay patuloy namin maging sandata at maging kalakasan namin sa panahon ng mga crisis, sa panahon ng mga problema. Inangkin namin, Lord, na nariyan ka at tutulungan mo kami. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng aming mga kapatid na dumadaan sa mga crisis, sa mga problema, pero nagtitiwala pa rin sila sa iyo. Kaya mo, Lord, na matupad ang salita mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapala sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Salamat, Yahweh Shaddai. Binabalik namin sa iyo lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo.